Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan ko. Ito, pag-usapan natin, Chinese Embassy, nagsalita na, wala raw secret agreement. Ito nga, no, courtesy of News 5, sinabi ng Embahada ng China, the agreement is not secret in that relevant department and agencies of our two sides hard work under its guidance until early February 2023 or 7 months in the incumbent Philippines administration. Yan ang sinabi ng Chinese Embassy. Diba? Nagsalita na po sila na walang secret agreement. Kasi naman tignan nyo, sa ginawa ninyo, mga tambalos-los, mga BBM vlogger at mga dilawan. Tignan nyo, magkamali na naman kayo ng banat. Lagi nyo kasing una lang po na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may secret agreement. Wala naman pala. Sabi nyo, merong gentleman at secret agreement. Wala naman pala. Mismong Chinese Embassy na nagsabi. Diba? Kasi ang gusto lang naman nila maging maayos tayo. Ang kaso naman kasi kayo panay kayo paninira lagi. Yan. Paano nyo kayong madidinayan na sinasabi nyo mayroong secret agreement? Sinabi yan ng Chinese Embassy na walang secret agreement. Diba? Kasi naman kayo nung binabomba tayo ng mga Chinese Coast Guard, kasi kayo kasi lagi nyo kasing dumilis ng hindi nyo kinakausap na maayos. Diba? Kasi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, alam niyo naman na abogado yan. Talagang hindi naman ibig sabihin porket abogado siya na magaling. Siyempre, siya ang presidente ng Pilipinas diba? Siyempre, siya yung architect ng ating bansa diba? Sa foreign policy. Diba? Kasi nung panahon ni Pinoy, alam naman natin yan na nagka-problema yan sa Scarborough Shoal, di ba? Mismo yan si Senate President Enrile nagsabi, di ba? Yung panahon ni Pinoy, yung 2012, di ba? Matagal na yan na nagkaroon dyan ng, di ba? Ng stand-up gan, di ba? Yung hulihin ng ating Navy ang mga Chinese na kumukuha ng Tacloban. Diba? Nagsimula yan. Kasi nga inaangkin ng mga Chinese yung Scarborough. Kasi nga, sabi nga lang 9-9. Diba? Ayun yung iginigit nila. Pero sa atin, siyempre iginigit natin atin talaga yan. Kasi yun ang sinasabi na EEC, diba? Sinasabi ng iba, na atin niya kasi pasoksin sa ating ECC, Exclusive Economic Zone, diba? Ganun yan na may karapatan tayong magmina dahil nasa loob na ating Exclusive Economic Zone. Pero anong nangyari, diba? Nung panahon ni Pinoy, diba? Nagkaroon pa ng pag-uusap dyan. Diba? Pero anong nangyari? Wala. Diba? Pumagitna pa dyan yung Amerika para masolusyonan yung stand-up dyan. Diba? Anong nangyari? Ibis na masolusyonan, natalo pa tayo. Dahil nakuha ng China yan, yung
Scarborough Shoal. Diba? Mismo si dating Senate President Enrile nga nagsabi na sino nag-imbita sa China, sa Amerika. Kasi siya yung kumbaga sa korte, siya yung mediation. Nasa gitna lang siya. Sinasabing aalis ang Pilipinas at ang China ay nang-usapan. Pero anong nangyari? Ang Pilipinas sumunod sa usapan. Umalis tayo sa Scarborough, yung ating mga Navy. Tapos, yung China, hindi sila umalis. Dili mo, sabi nga ni Senator Enrile, dapat sana sinabihan sila ng US na sumunod sila sa usapan. Diba? Hindi naman sinabihan ata ng US dahil na mukhang nag-aalangan ng US magsalita dahil ginigit talaga ng China noon pa yan. Yung panahon pa ni Pinoy, di ba? Nakuha yung ating Scarborough Shoal. Kaya nga yung ating mangingisda dyan, nagbabawal na makapasok dyan sa Scarborough Shoal kasi yung ginigit nila na kanila yan tayo, ginigit din natin siyempre na atin yan dahil nanalo tayo dyan sa, di ba? Sa UN, yung United Nations Law of the Sea, kung baka tawag, UNCLOS. Panalo tayo dyan Pero ang sabi nga ni Senator Enrile na naka-record yan sa record ng United Nations UNCLOS, tayo pa rin talaga ang may-ari niyan. Kaso nga lang, nung panahon yun, syempre, kung sino yung malakas na bansa, diba? Yan ang pinag-usapan yan Kasi ang UNCLOS, wala naman kasi mga police, mga sundalo na ito siya ang nanalo, ibigay natin sa kanya. Walang ganun lang UNCLOS. Kumbaga, meron ka lang pinangahawakan na dokumento na kayo ang nanalo. Diba? Ganun po ang nangyari po dyan. Kahit tayo po ang nanalo sa UNCLOS, kinuha pa rin po ng China yung Scarborough Shoal. Diba? Biro mo, ang mediation, Amerikano pa. Pero wala silang nagawa. Di mo naman lang nasabi na, umalis ang Pilipinas. Dapat China, umalis din kayo. Walang nagawa ang Amerika. Ngayon, ito, sa Ayungin Shoal, diba? Binabomba tayo ng mga Chinese Coast Guard. Diba? Anong ginagawa natin? Diba? Pinababayaan lang natin na bombahin tayo. Kasi nga, siyempre hindi tayo lumalaban dahil para ipakitang aping-api na tayo. Para tulungan tayo ng Amerika. Nung doon sa Scarborough Shoal, hindi tayo natulungan ng Amerika Siya yung mediation Diba? Siya pa yung mediation. Doon sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Kaya ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakipagkaibigan siya. Yan kasi ang foreign policy. Siyempre, presidente, siya yung gagawa ng paraan para maging maayos ang ating bansa. Yan yung foreign policy niya. Hindi pwedeng makialam din yung Senate President, yung Supreme Court, ganon. Hindi pwedeng yung Congress, hindi pwedeng makialam dyan sa foreign policy. Kundi, ang pwede lang dyan magsalita ay ang presidente ng Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, iba kasi din, nagmamagaling-magaling. Diba? Yung iba dyan, mga dilawan, pumasok na dyan sa, diba? Pumasok na dyan sa ni BBM. Sa kanya mga, diba? Mga dilawan, tambalusdos. Ganyan nangyari Kasi sisihin nyo ngayon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon lumabas na. Sinabi ng China, walang secret agreement. Diba? Pero lang tinatawag na status quo. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, diba? Status quo, as is, where is. Walang galawan. Kumbaga, yung China, hindi sila kikilos ng masama.
At di rin kikilos, di rin tayo mag-aayos ng yung ating barko. Yun ang usapan eh. Diba? Pagkain, tubig, kawawa naman yung ating sundalo dun sa Sierra Madre kung sila bibigyan ng pagkain, diba? Ganon. Pero sa tingin mo ba, palagay niyo ba na hindi yun inayos? Kasi kung hindi inayos yun sa loob ng 6 na taon, baka nalaglag na yung barko na yan. Dahil kalawang na. Pero, diba? Nandiyan pa rin. Wala namang ibinibigay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na, diba? Na teritoryo. May binigay ba? Umalis siya nang walang binigay. Sabi niya nga, diba? Wala siyang ibinigay na teritoryo. May usapan. Diba? Mas maganda kasi yung nag-uusap tayo. Diba? Kaysa naman daan natin sa hindi maganda. At sinabi na nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, diba? Na maghuhukay siya ng langis sa ating teritoryo. Pero, ang sabi ni Xi Jinping ng China, magkakaroon daw ng trouble. Diba? Pag sinabi ng China ng trouble, siyempre, pares kayong presidente, kasabihin mo trouble. Do not do that. Diba? Sabi, do not do that. We are trouble. Alam niyo ang trouble, away yan. Ayaw natin makipag-away sa China. Hindi naman sabi na natutulog tayo o takot tayo. Diba? Alam naman natin ng mga Pilipino, matatapang yan. Pero minsan dapat natin, diba, gamitin ng, diba, yung pang-unawa. Diba? Kasi hindi natin kaya ang China kung makipag-digmaan tayo sa China. Akala ba na nyo, yung Amerika, diba, tutulog ba yan? Ano mo nangyari sa Ukraine, diba? Tingin nyo ba na pag tumagal ang gera dito sa ating bansa, tutulungan tayo ng Amerika? Kaya andito ang Amerika kasi nga, diba, meron silang andito nakatayong mga, diba, mga naval station, diba, mga ganyan. Meron silang mga ano dyan, may base sila, diba? May agreement din yun, siyempre. Hindi naman pwedeng wala agreement yun sa ating Pangulong BBM. Ano ba yung agreement nila? Kasi ang nakikinabang nito, pagka may gera, sigurado yan, Amerika. Siyempre, nagbibenta ng mga armas yan. Tayo naman, bibili o wala tayong pambili, di mangungutang tayo. Mabaon tayo sa utang sa Amerika. Diba? Ganun po yun. Kaya nagagalit sa atin ang China. Kasi nga, gusto nilang sakupin ng Taiwan. Kasi kanila nga raw yan eh. Kanila. Kaya nga, one China policy sila, one China policy. Isa lang, kaya nga wala tayong embahada dyan sa Taiwan dahil natin baga sinusunod natin yung one China policy nila eh. Diba? Ngayon, gusto nilang kunin yung Taiwan. Alam natin naman ang Taiwan napakabuting bansa yan. Diba? Pero mahirap kasi tayong, diba, makisawsaw sa problema nila ng China at Taiwan. Kasi wala tayong kakayahan para makipagdigma. Pero ang Amerika, may kakayahan yan. Kasi superpower yan. Number 1 sila sa superpower na bansa eh. Pangalawa yung Russia. Pangatlo sila sa superpower. Diba? Ang mahirap niya pag gumamit pa ng mga nuclear bomb. Diba? Ganun po kasimple yan. Kaya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, iniiwas niya lang tayo sa kaguluhan. Kaya nakipag-usap siya. Ayun po kasi foreign policy na. Makipag-usap ng maayos. Nang walang digmaan mangyayari. Diba? Katulad nito. Diba? Yung Amerika. Diba? Nag-iinganyo siya ngayon ng balikatan. Diba? Balikatan. Siyempre, sa tubig yan. Exercise yan eh, sa tubig. Siyempre, may mga barko yan. Kasama daw yung, French. Tapos,
ang friends kasama natin sa paglalayag. Dati nasa loob lang tayo ng ating ang tawag na to, 20 diba? Dati, sa 12 nautical mile lang tayo. Nasa loob ng ating teritoryo, 12 nautical mile. Loob ng ating teritoryo talaga yan. E ngayon, parang lalapas tayo sa 12 nautical mile. Papunta tayo sa ating ECC. Diba? Yung 200 nautical mile. Doon na ata sila mag-exercise ng balikatan. Diba? Kasama yung French. Oh. Diba? Doon sila sa gagalapin niya sa April 22 at May 10. Diba? Kaya nagagalit ang China kasi nga sa ganong sitwasyon. Yung balikatan na yan. Diba? Tapos nagtayo sila ng base dito sa atin, mga base militar, malapit pa rin sa pinag-aagawang teritoryo. Diba? Saka dyan sa malapit sa Taiwan, sa Cagayan, diba? Mayroong ano yan, base militar ng Amerika. Eh syempre ayaw niyang parang ano sa kanila yun eh, parang insulto sa kanila kung makikialam sila sa digmaan ng China at Taiwan. Eh wala, dami talaga tayo kasi nandyan yung Amerika, ayaw pumayag na, diba? Ayaw pumayag ng China na, diba? Na makialam tong Amerika. Pero itong Amerika talagang gusto makialam kasi nagbibenta sila ng armas, kaya sila nakikialam. Siyempre bibili ang Taiwan ng armas sa kanila, mga aeroplano, bala. Kasi ganoon din ang ginawa ng Japan. Kasi nga hindi sila pwedeng sumali sa gera. May pinirmahan, kung natalo sila sa gera, may pinirmahan niya sila na hindi sila pwedeng sumali sa anumang digmaan. Kaya nung magkakagulo ngayon sa South China Sea Philippine Sea, kumbaga dyan, sa kanila meron silang pinagkakaguluhan. Sinasabing Senkaku Island, yan. Meron sila yung China, meron silang taga-agawang teritoryo, yung Japan. May pinag-aagaw sila, kaya bumili sila ng mga fighter jet na galing gawang Amerika. Yan kasi ang negosyo ng Amerika. Kaya siya, nagpapasikat talaga sila dahil malaki ang pondo nila dyan sa kanilang armas. Maabot ang 800 billion. Pondo nila yan para gumawa ng mga armas o bomba. Ganun sila. Kaya anong ginagawa ng Israel, di ba? Sino nagsusupply dyan ng mga bomba? Ang fighter jet nila, gawang Amerika din yan. Kaya pag sinabi ng Amerika, makinig ka, ganyan, susunod talaga ang Israel. Kasi yung bombang ginagamit nila sa fighter jet nila, galing sa Amerika yan. Ukraine, ano nangyari, di ba? Tutulungan daw ng Amerika. Tutulungan naman talaga. Pero talagang hindi sapat dahil yung Russia napakadaming armas, napakadaming bala, napakadaming sundalo. Kaya ano nangyari? Maraming na dislocate na mga civilian, kung saan napunta yung mga civilian ng Ukraine. Diba? Kasi nakita naman natin kung ang sitwasyon sa Ukraine ngayon. Wasak-wasak yung mga building, mga tirahan nila. Kaya si Pangulong Duterte, iniiwas lang tayo sa digmaan. Wala namang problema kung tayo makipagkaibigan dyan sa Amerika. Basta importante, huwag tayong makikisali sa digmaan nila ng China at Taiwan. Yung kasi ang nangyayari talaga dyan na gustong kunin ng China ang Taiwan. Ang kaso, nakikialam naman tong Amerika. Okay lang sana kung ang Amerika dito sila magbantay sa nag-aagawang teritoryo. Okay yan, approve na approve yan. Pero kung makikisali ang
Amerika sa digmaang China at Taiwan, talagang madadamay talaga tayo. Siyempre, andyan na yan, nakaporma na yung China dyan. May mga base sila dyan sa tinambakan nilang dagat dyan. Tinambakan nila ng lupa. Sigurado yan, na base rin nila yan, naval base din nila yan. May mga, ano yan, may mga ballistic missile yan. O nakahanda na yan dyan. Diba? Eh kung tatanggal yan ng taon, sigurado ba na, diba, tutulungan tayo ng Amerika sa loob ng isang taon? Tumagal yung gila. Kasi malaking bansa yan China. Eh yung mga armas niyan, may mga nuclear yan, mga high-tech yung armas niyan. Kaya si Pangulong Duterte, ang kanyang plano ay iiwas tayo sa gulo. Kumaga, negosyo lang tayo. Walang away-away, negosyo lang. Ganun ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, kaso, yung mga talunan dyan, mga talunan, yung hindi makapasok na eh. Mga laos na kasi sa politiko yan. Mga laos na politiko. Yun, sinisiraan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Diba? Number 1 sa Saudi, sa Pulse Asia, sa pagkasenador. SWS, number 1 ba rin si Pangulong Duterte. BP Sara, ganun din. Number 1 ang DepEd sa magandang pamamalakad. Diba? Kaya ngayon, si BP Sara mukhang hindi na maganda ang ano sa kanya ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos, dahil eto nga sinasabi na ni Madam Lisa Marcos bad shot. Diba? Pag sinabi mong bad shot, umaga sa bilyar, nako, hindi pumasok yung bola dahil nagkamali ka ng tira. Iba yung tinamaan bad shot. Iba yung umaga sa bilyar, imbis na titirahin mo yung uno, ang tinamaan yung dos. Kaya bad shot. Hindi siya good shot Mahirap yun. Diba? Bakit naman ganun po, Madam Lisa Marcos? Si BP Sara nagkatrabaho naman po ng maayos. Diba? Sana maging maayos po ang lahat. Pero si BP Sara po, pag ini-interview siya ng mga ano dyan ng media, ano po sinasabi niya? Wala siyang comment po. Ang sinasabi niya lang po trabaho lang siya. Trabaho lang. Kasi po yung sinasabi po ng kanyang magulang, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanila po yun. Magkaiba po sila ng pananaw sa pagiging politiko. At yung mga kapatid niya rin po, si Mayor Basti Duterte at si Congressman Polong Duterte, iba po yung pananaw nila. Si Bibi Sara po, kung nakikita niyo sumasama sa mga prayer rally, hindi naman po siya nagsasalita laban sa Pangulong BBM. Ganun po siya. Wala po siya sinasabing masama kay Pangulong BBM po, First Lady Lisa Marcos Araneta. Kaya lang po si BP Sara nagsasalita minsan doon po sa Tambaluslos, sa kamag-anak niya po na si Tambaluslos sa Kongreso. Bilhin mo pinaimbestigahan siya dahil sa confidential fund. Diba po, yung confidential fund na 150 million na confidential fund. Diba po, inimbestigahan po yun sa Kongreso. Siyempre na-open po yung yung magulang, si Pangulong Rodrigo Duterte, sila Pulong Duterte, sila Baste, kasi kapatid po yan Pero kasi BP Sara po, hindi po yan nag-ano salita kung ano mo yun, basta sa kanya trabaho lang. Diba? Si Tambalustos lang po ang kanyang pinariringgan po kasi ayan po yung meron pang Intel Fund na 500 million, di ba? Kasi para yun sa ROTC na
gustong ipagpatuloy ni BP Sara yung ROTC na yan, yung pondo. Kaya maganda po yung intention ni BP Sara. Trabaho lang po sa kanya. Yun po yun. Yung ginagawa po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag-aano kay Pangulong BBM, sa kanya lang po yun. Sa kanilang dalawa lang po yun. Labas na po doon si BP Sara, Madam Lisa. Kasi iba po si BP Sara, trabaho lang po yun. Pag binigyan mo ng ano yan, trabaho lang yan. Kaya ngayon po, sa pinakikita niya po, talagang ayaw niya po kay BP Sara. Wala ho tayong magagawa talaga. Si BP Sara na po ang bahalang mag-decide yan. Dahil ayaw niyo nga po. Pero kung sa akin lang, maganda naman po ang performance ni BP Sara. Dahil number one po yung sa survey, sa SW survey. Maganda po yung pinakikita niya na pamamalakad sa DepEd. At ito pa nga po, no? Talagang yung mainit-init din na balikatan talaga. Diba? Yung balikatan, may init yan. Dahil sa balikatan yan, talagang nag-iinit sa atin ng China. At ito pa, yung sabi ni Pangulong BBM, yung kanyang drug, diba? Na walang namatay. Yung sinasabi niya na walang namatay doon sa nahuling malaking ilang bilyon ba yun? Na sinasabing yun yung pinakamalaki sa Batangas na nahuli. Pero nyo, ang daming shabu. Sinasabi ni Pangulong BBM na pwede naman na walang mamatay. Diba? Maganda po yun, Pangulong BBM. Maganda po yung ginawa nyo. Pero parang ano po kasi, maraming Pilipino na parang hindi, ewan ko ba sa kanila? Basta ganun po ang aking parang mayroon pong hindi maganda. Pangulong BBM. Sana po pero unang kataon lang talaga kasi pero tinitira kayo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte saka ni dating ES Vic Rodriguez, diba? Tinitira kayo na yun nga, may pulburon. Tapos ngayon biglang lumabas tong malaking shipment ng shabu sa Batangas. Tapos ganun lang kadali na nahuli sa checkpoint. Ibig sabihin walang kasama, driver lang. Talaga naman po, no? Ay nako, kayo na po mga kababayan ko ang humusga. Kayo na pong bahala. Basta mga kababayan, lagi po tayong mag-iingat. At yun nga, no? Paki-like and share na lang po sa ating video. At paki-notify na rin po para hindi pong kalimutan po yan, mga kababayan ko. At God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi at magandang umaga po.